Siguro 5 billion is baka 10 billion pa ang mas importante. Ba't hindi mo hingin yun? Kasi kayang-kayang ibigay ng chairman namin ng Finance Committee yun. Kaysa naman mapunta lang sa flood control. Isipin mo itong 5 billion mo na ito, isang insertion lang nila eh. Last year po and the year before that, mukhang yung inyo pong utilization rate ng inyong pondo, parang mababa po yata. Kaya po hindi ako nagtataka, tinitignan ko po itong mga figures, pababa rin po ng pababa ang budget na binibigay po sa atin. When you suggest sa NEP, paglabas ng NEP, mababa na po. Kasi nga, mababa po. Wala pong iniwan kasi ito, Secretary. Pag binigyan kita ng isang ikang full tank na gasolina o diesel, magagamit mo lang 1/4, syempre magsusunod na hihingi ka ulit ng gasolina, bibigyan na lang kita ng 1/4 o 1/2, di po ba? Ano ba talaga nangyayari? Bakit to very low utilization natin? Baka naman, hindi naman kaya ninyo tinitipid po yung ating OFW kung sakasakaling bukod po kasi alam ko, very busy kayo pag repatriation. Pero paano po yung mga nandito na kailangan po ng tulong? Kailangan po saan sila napunta, saan sila hihingi? Emergency, kailangan ng mga pang-documentations para makabalik ka agad. Where do they go? Natutulungan niyo ba sila? Mr. Chair, nakikita ko yung budget ninyo kasi ang proposed budget ninyo for 2026 is 18.1 billion. Ang problema, binigyan ka lang ng 10 point something billion or a slash of about 44%. Pagka hurub na yung ating mga OFWs, kawawang-kawawa na yung kanilang buhay. Doon mo sila dapat na tulungan. Siguro 5 billion is an underestimation. Baka 10 billion pa ang mas importante. Ba't hindi mo hingin yun? Kasi kayang-kayang ibigay ng chairman namin ng Finance Committee yun. Kaysa naman mapunta lang sa flood control. Isipin mo itong 5 billion mo na ito, isang insertion lang nila eh. Hindi pa. Sobra kasi sa Mindoro pa lang at saka sa 13 billion na yun eh. Yan ang sinasabi natin. We should put the money where they are most needed. Ito mga kababayan natin talaga ito lang. Tsaka yung action fund mo, do not mix it with the OFW fund. Kasi minsan, Mr. Chair, ang ginagawa, pag nagkaroon tayo ng distress na OFWs, pauwi na lang natin, lalo na kung medyo delikado yung... Dapat ilaban muna natin. This is how we teach the employers also na hindi man kasalanan. Karaniwang kasalanan din ng employer. Eh. Hindi ko sinasabing walang kasalanan sa atin, but most of the time, may kasalanan din ng employer. So ilaban muna natin. Ang nagiging problema, Mr. Chair, pauwiin ka agad. So pinagtatawanan tayo ng employer. O sige, haras natin lahat yung mga yan kasi matatakutin ng Pilipino, pinauuwi. Pag pinauwi mo, ginagamit mo yung action fund, they should not be used. Yung OWA fund mo na gagamitin mo rin, nami-mix up kasi, di ba? So kailangan talaga yung malaki ang action fund mo. This is where you are able to help more distressed OFWs. Mr. Chair, gusto ko sanang emphasize din, Secretary, yung bilateral labor agreements kasi dito nakakatulong eh. Lalo na kung yung mga employers natin like Saudi and other countries in the Middle East. Kung receptive naman sila sa ano natin, mas makakabuti sa ating mga OFWs. Pinag-uusapan palagi, regularly. Lalo na yung pag nagsumbong lamang yung employers na dahil hindi naman sila binabayaran kagad yung ating OFWs, bigla silang gagawa ng paraan para i-report na hurub. Alis talaga yung mga kababayan natin, lalo na kung sinasaktan, hindi naman sinusweldohan ng tama, mapipilitan silang umalis. Ang gagawin naman ng employer, gagawing hurub kagad, punta siya kagad sa mga embassies natin o sa mga labat offices. Kawawa lamang sila doon eh. Di ba? Tapos yung digitalization, Mr. Secretary, naalala ko, I remember in the first SONA of the President, sinabi niya na in digitalization. Alam mo, nagsaserve siya sa ibang bansa. Kailangan ba niyang umuwi dito para naman yung papeles niya, ayusin niya? Nagtatagal yun. Tsaka
mahirap para sa kanya yun. Samantalang kung online na yun, nakapost siya doon, ba't kinakailangan umuwi pa siya? Lalo na kung nasa Amerika siya. Kailangan niya umuwi rito, pamasahin lang. Diba? And then, Mr. Chair, yung huli, magkano ba talaga yung pera ng OWA? May nakita kong pera ng OWA, nakadeposit lang sa land bank, mahigit na 4 billion pesos. Anong ginagawa nun? Mr. Chair, Mr. Senator, unahin ko po yung point about digitalization. Totoo po yan, napakalaking ginhawa. Currently, our systems have been issuing electronic OECs. So, marami po, may 70 to 80% of our OFWs hindi na kailangan ng face-to-face transactions, at ang proof positive po nito, yung magaan na foot traffic ngayon sa DMW as compared to the past. But higit pa dyan, ang ginawa po ni Presidente ay mga It's not working. Ang sabi ng Presidente noon, wala pang DMW secretary noon, you have to work it out and arrange with DICT. Hindi ko alam kung nasaan ang problema. Malaki pong magagawa ng digitalization. Ito po ang isang napaka-inam na paraan para po masuportahan natin ang ating mga kababayan. Ito sana yung pagsikapan. Hindi ko na-raise ito nung confirmation ng DICT Secretary, pero isa po ito sana dapat yung pagtuunan ng pansin. Secretary Kaklak, before you answer that, Senator Macaulita, that will be your last question. Go ahead, Secretary Kaklak. Senator, yun din po sanang I was about to say na 2 months ago, si Pangulong Marcos ay nagpasinaya ng paglulunsad ng e-services hub under the DICT. Kasama po kami doon, sir. Kaya sa egov.ph, kasama na ang DMW. At higit pa dyan, minerge na po namin ang OEC at ang e-travel pass. Kaya yung departure e-travel pass will double as an overseas employment certificate. Kaya pinagaan na ho namin para hindi na doble, hindi OEC plus e-travel pass departure ang kukunin ng OFW. So we merged that, and we're currently pilot running the system. Around 100,000 na naka-avail as we speak. And by next year, full blast na po itong incorporation natin sa egov.ph. Doon naman po sa ating mga hurub cases, agree po tayo, Mr. Chair, Mr. Senator, about the need to help our hurub workers. Dalawang levels po ang tulong natin sa kanila. Una, sa welfare side. Dahil hurub sila, nawalan sila ng status, bineltahan sila ng employer, we shelter them. So we have shelters in all parts of the Gulf, especially in Saudi, to help, no, habang hinahandle natin yung cases nila. At tama po, agree po kay Mr. Senator na kailangan tutukan talaga ng mga abogado natin. And rest assured, Mr. Senator, again, hindi po kami nahihiyang ilapit sila sa inyo pagdating nila dito sa Manila para makadaupalad nyo sila. Kasi I for myself had witnessed kung paano kasigasig na tinutulak ng mga in-house counsel natin, as you had suggested, sir, yung cost ng ating mga OFWs. Lalo na yung mga female lawyers, very impressive ang kanilang performance at yung masigasig nilang pagtulong sa mga female OFWs natin, karamihan po ay kasambahay. Agree din po ako na taasan ng Action Fund. We proposed 2.4 billion, less than what the good senator had proposed, but as I mentioned, we hit our stride this year and we can easily utilize the 2.2 billion that we were made to handle. So higit pa, tama po kayo, higit pa sa 2.2 billion, sir, ang sa tingin kong absorptive capacity namin. And might I also add, sa huli naming pagkikita ng Pangulo, ay ito rin po ang in-emphasize ni Pangulo. Sabi niya, kamusta na yung action fund mo? And nabanggit din niya yung posibilidad na mahigitan ng current level ng action fund. So agree po kami. Maraming natutulungan na action fund, hindi lamang sa legal, kundi sa medical at sa financial. Marami po tayo mga hospital bills. Speaking of the hurub, Mr. Senator, kapag ang isang hurub ay nagkasakit, wala siyang insurance dahil hurub nga po siya, ay binabayaran natin lahat ng hospital bills at medical welfare ng isang hurub habang hinaharap niya yung kaso niya doon sa
sa host country dahil posible nga po siyang magkasakit habang hinaharap niya yung kaso niya. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Cagdac. Thank you, Senator Marcoleta. Quickly lang before I yield the floor to our Finance Chair, si Senator Gatchalian. Hindi po ninyo nasagot ang tanong po ni Senator Marcoleta kanina, Secretary, na 4 billion OWA fund na di ginagalaw, nakatambay lang. Bakit po? Saan po ito gagamitin? Mr. Chair, as a former OWA administrator, I would want to answer that question, but we have a current OWA administrator. So if ikumamarapatin po, baka pwede pong yung OWA administrator ngayon. OWA Admin PY ang sumagot po. Administrator Kaunan, just quickly lang po, saan po nangyari doon sa 4 billion po na OWA fund? Magandang umaga po, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating pong mga honorable senators. Patungkol po sa tanong ng ating pong honorable Senator Rodante Marcoleta, currently po, ang OWA Trust Fund po ay nasa 20.8 billion pesos. At mula po sa 20.8 billion pesos, every year po ay may naka-allocate po na 3 billion para po sa mga core programs po ng OWA. If I may po, Mr. Chair, alam po natin na yung OWA scholarship para po sa ating pong mga anak na mga OFWs, training po para sa ating pong mga marino, pati po sa mga land-based workers. Of course, when it comes to welfare services po, Mr. Chair, nandyan po ang in-country welfare services, which is yung ating pong 24/7 na Hotline 1348 Operation Center, ang ating pong pre-departure orientation seminar. Nandyan din po ang on-site or abroad na ating pong welfare services, including repatriation programs po. Mr. Chair, nandito po yan, nakakarga sa OWA Trust Fund. If I may rin po, Mr. Chair, noong pong administrator po ang ating Secretary Hans Leo Cagdac noong pandemic, 2 billion po, over 2 billion mula sa OWA Trust Fund ang ginamit din po natin sa repatriation ng ating po mga kababayan. So you're saying meron kang 20 billion, 28 billion na 20.8 po. 20.8, tapos binigay mo nga yung mga kung saan ginagamit. Pero how come marami pa rin nagreklamo, lalo yung mga seaman? Sabi mo kanina, banggit mo na may mga training na seaman. Pero yung mga training po na seaman natin, out of their own pockets po. Hindi lahat na natutulungan, Administrator Kaunan. Mr. Chair, nung ito pong Mayo, nung ako po ay na-appoint at nailipat mula sa DMW papunta sa OWA, sinimula na po namin yung program review. Naayon po dun sa batas yung OWA Charter na pagdating po sa mga programa, for example, Mr. Chair, yung po sa tanong ninyo tungkol sa training ng ating mga seaman, upskilling po, nakikipag-usap po kami sa NMP. Meron na pong kaming pipirmahan na MOU para po palakihin yung magiging tulong para sa ating mga marino para sa upskilling. Kasi po, upon review, medyo matagal na pong hindi nadadagdagan. If I may also, we're undergoing program review kasi po kailangan din po naming, according to the OWA Charter, kumuha ng actuarial study, mga eksperto, para po mag-propose sa board po ng OWA para dagdagan ang magiging benepisyo ng ating mga OFW na kukuhanin po sa OWA Trust Fund. Siguro, Panghuli na lamang, kailangan ninyong hikayatin ito mga schools na may mga upscaling na sinasabi nyo, retraining, kasi marami tayo tayong alam na gano'n. Pagbaba nila ng barko, ito nasasayang oras na kati-training. 3 buwan ang training, 2 buwan, 1 buwan na lang matitira sa pamilya. But anyway, I will ask you that again later. I will now turn over the floor to Senator Win Gatchalian.